Welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Zootopia 2, halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang kontrabida na nagsasabi kay Judy at Nick ng lahat ng masasamang krimeng ginawa niya, karamihan ay may kinalaman sa pag-frame ng ibang hayop. Ngunit ibinunyag ni Judy na na-record niya ang bawat salitang sinabi ng kontrabida. Ibinabalita ng news kung paano nadiskubre ng unang bunny cop na si Judy at ng street fox na si Nick ang isang sabwatan ni Mayor Bellwether gamit ang Carrot Toy Recorder Band. Inalok si Nick na sumali sa police force dahil sa kanyang kakayahan at sila ngayon ang unang bunny fox team sa kasaysayan ng Zootopia. Sa kasalukuyan, sa police station, inanunsyo ni Chief Bogo sa mga opisyal na ang target nila ngayon ay isang customs inspector na nagsusmuggle ng illegal na kargamento papunta sa city shipyard. Binigyan niya ang bawat isa ng tungkuling makakatulong para mahuli ang kriminal. Sinabi rin niya na sina Judy at Nick ay hindi dapat gumawa ng anuman, manunood lang sila kung paano huhulihin ng veteran teams ang kriminal dahil bago pa lamang sila. Napansin ng chief na wala pala sina Judy at Nick sa meeting. Pumasok si Officer Clawhauser at sinabing umalis na ang dalawa para hulihin ang kriminal. Nag-disguise sina Judy at Nick bilang mag-asawa na may dalang peking sanggol para makapasok sa shipyard. Nakilala nila ang target na si Inspector Snotley, na nagsabing hindi sila dapat naroon, pero sinabi ni Nick na narito sila para ay celebrate ang birthday ng baby nila, at ang wish daw ng baby ay mapasay ng isang mahusay na shipyard inspector. Nang mapasunod na nila si Snotley, sinubukan ni Judy na buksan ang isang container para makita ang mga ilegal na kargamento. May boses mula sa speaker ni Judy na nag-utos sa kanyang tumigil at hintayin ang backup. Napagtanto ni Snotley na pulis sila kaya tumakbo siya sa kanyang van para makatakas. Sina Nick at Judy ay sumakay sa isang kotse para habulin ang van ni Snotley. Dahil sa reckless driving ni Judy, nagdulot ito ng malaking pinsala sa Zootopia at nasira pa ang estatwa ng founder ng lungsod. Nahuli nila si Snotley sa huli, ngunit nakakita si Judy ng anino na parang ahas na gumagapang palayo, at nakakita rin siya ng mga nalaglag na kaliskis. Habang naghihintay sa labas ng opisina ni Chief Bogo, nanood si Judy ng isang podcast at nalaman na ipinagbawal ang mga reptile gaya ng ahas sa Zootopia at ang huling ahas na nakita ay mahigit 150 taon na ang nakalipas. Galit na galit si Chief Bogo sa pinsalang ginawa ni na Judy at Nick at sa pagsuwi sa utos. Sinusubukan ni Judy na ipaliwanag ang nakita niya sa van ni Snotley, pinaniniwalaan niyang may mga reptile na isinasmuggle papasok sa Zootopia, ngunit pinutol siya ni Bogo. Sinabi ng chief na dahil sa ginawa nila, baka mapilitan siyang paghiwalayin ang dalawa bilang magpartner. Binigyan niya sila ng bagong assignment at sinabing kapag pumalpak sila, magkakahiwalay sila. Inatasan silang makipagkita sa isang therapist na si Dr. Fuseby na eksperto sa pag-aayos ng dysfunctional partners. Sinabi ni Dr. Fuseby na si Judy ay laging nauuna na hindi kumukonsulta kay Nick at madalas ma-stress, habang si Nick naman ay sobrang self-conscious. Ninas ang dalawa sa session, pero nagkasundo sila na kailangan nilang magsikap para hindi sila matanggal. Pag-uwi nila, si Nick ay tamad na nakaupo lamang at hindi ginagawa ang trabaho. Samantalang si Judy ay nag-aral at umiwas muna sa mahabang usapan kasama ang magulang niya. Distracted siya ng balita at napansin na isa sa mga van sa isang gala ng mga Lynxley ay kamukha ng van ni Snotley. Dahil dito, tumawag siya kay Nick para sabihin baka may mga ahas sa Zootopia at baka sinusubukan nilang nakawin. Muli ang journal na ninakaw nila noon. Hindi naniwala si Nick dahil matagal nang walang reptile sa Zootopia. Pero nang maramdaman niyang maaari nitong mailigtas ang trabaho nila at muling makuha ang respeto ng departamento, nagpasya siyang sumama. Pumasok silang dalawa sa gala na nakasuot ng magarang damit. Nagpunta si Judy sa lugar kung saan nakalagay ang journal at nabunggo siya ng bunsong anak ni Milton Lynxley na si Pobert at nagkaibigan sila. Nakakita si Nick ng balat ng ahas sa gala at isang hooded figure. Ngunit nahuli siya ni Chief Bogo bago niya mabalon si Judy. Nagpakilalang si Gary ang hooded figure, isang ahas. Nagkagulo ang buong gala, dinampot ni Gary si Milton at ninakaw ang journal. Hinabol siya ni Judy. Sinubukan ni Gary buksan ang journal gamit ang eye scan ni Milton, nang bigla siyang harapin ni Judy at pakiusapan na huwag saktan si Milton. Sinabi ni Gary, hindi nananakit ang mga ahas. Hindi kami kontrabida, si Milton ang kontrabida.
Hawak daw ng journal ang lihim na magpapatunay at hiling niya kay Judy na bigyan siya ng pagkakataon. Pero tinamaan siya ni Nick ng kawali, hindi alam ang sitwasyon. Pumasok ang mga anak ni Milton at inutusan sila na patayin ang ahas. Nagbanta si Milton na sasabihin sa report na inatake sila ng ahas. Nagpasimula si Judy ng maliit na sunog para ma-distract sila at itinapon nila si Gary palabas ng bintana. May isang misteryosong tao na sumalo kay Gary at umalis sakay ng bisikleta. Nakatakas sina Judy at Nick dala ang journal at nasadyap sila ni Mr. Big na ngayon ay may apparel business kasama si Fufo upang makasama ang apo niya. Gumawa siya ng fake passports para makatakas sila sa bansa, ngunit tumanggi si Judy dahil gusto niyang itigil ang Linkslays. Ibinunyag ni Mr. Big na ang Linkslays ay may malaking koneksyon sa underworld at halos imposibleng pabagsakin dahil sa kapangyarihan nila. Sila rin ang nagpatayo ng weather pillars sa Zootopia. Gusto nang tumakas ni Nick, pero pinilit siyang manatili ni Judy at tulungan si Gary. Sa tulong ni Fufo, nakausap nila ang podcaster na si Nibbles Maplestick na matagal nang naniniwala na may mga reptile pa sa Zootopia. Dinala ni Nibbles sina Judy at Nick sa Marsh Market, isang lugar na naghihirap dahil sa plano ng Linkslays na patagin ito. Pumasok sila sa isang lumubog na barko na nagsilbing tagwan ng mga reptile. Doon dinala sila ni Nibbles kay Jesus, na tumangging tumulong hanggat hindi nila kinakain ang pagkain niya. Nang pilitin nilang kainin ang pagkain, tumawa si Jesus kasama ang ibang reptile, ipinapakitang nagbibiro lang pala siya. Sinuri niya ang journal na may metal na takip at sinabi sa kanila na may nakatagong sikreto sa harap nito na hindi makikita ng karaniwang mata ng mga mamal. Sa kasamaang palad, natuntun sila ng Zootopia Police Department kaya napilitan sina Judy at Nick na tumakas. Binigyan sila ni Jesus ng bangka para makatakas dahil naniniwala siyang naligtas na nila ang lungsod noon at posibleng gawin nilang muli. Kapag nangyari iyon, baka makita ng lahat na hindi naman talaga naiiba ang mga reptile. Hinablot ni Gary ang journal mula kay Judy at tumakbo, kaya hinabol nila ito habang hinahabol naman sila ng pulis. Sa gitna ng habulan, pumasok sila sa isang water tunnel ngunit napilitan silang lumabas dahil hindi na sila makahinga. Naligaw sila sa pagitan ng Marsh Market at destinasyon ni Gary. Nagalit si Nick kay Judy dahil napasubo na naman sila sa gulo. Tinulungan sila ng dalawang kambing na nagsabing may isang abandonadong tagwan sa tuktok ng bundok kung saan madalas magtago ang mga reptile. Habang umaakyat sila, niloloko ni Nick si Judy gamit ang carrot recorder niya. Nagagawan sila hanggang sa malaglag at mabasag ito, na ikinainis ni Judy. Doon nalaman nilang sinusubaybayan pala sila ng ZPD. Napansin ni Nick ang mga pulis. At sinubukang balon si Judy, sabay amin na hindi na siya interesado sa kaso. Sinabi ni Judy na masyado silang magkaiba. Dumating ang ZPD at naputol ang pagtakas nila. Tinamaan si Judy ng tranquilizer dart, ngunit si Gary at Pabert, ang batang tumulong sa kanya sa gala, ay dumating at sinagip siya. Nakaligtas ang tatlo, ngunit nahuli si Nick ng ZPD. Kahit anong pilit, tumanggi siyang ibigay ang kinaroroonan ni Judy. Tinukso siya ni Milton bago siya dalhin palayo. Nagising si Judy kasama sina Gary at Pabert, na naghayag na sinusubukan nilang patunayan na hindi mga mamal ang orihinal na nagtatag ng Zootopia, kundi mga reptile, lalo na ang dakilang ninuno ni Gary. Niloko sila ni Ebenezer, itinaboy ang lahat ng reptile at tinabyunan ang kanilang lupain. Nalaman nilang ang mga labi ng sinaunang tahanan ng reptile ay nasa Tundra Town kaya nagtungo sila roon. Samantala, nakakulong si Nick sa selda sa tapat ni Nibbles. Pinahinga niya ang loob ni Nick hanggang umamin itong nag-alinlangan siyang tulungan si Judy dahil sa malalim na pag-aalala niya rito. Tinulungan siya ni Nibbles tumakas, ngunit hinabol sila ng ZPD at nakalaya rin ang iba pang preso, kasama si Bellwether. Dahil gipit na sila, tumawag si Nick kay Flash para sunduin sila. Naglalakbay sina Judy, Gary at Pabert sa Harris Square habang hinahabol sila ng pulis. Dumaan sila sa nasusunog na Mammal Festival kung saan si Gazelle at ang mga tigre niya ay hinarap ang mga zebra, tinapos ang away mula sa gala. Tinulungan din ni Clawhauser sina Nick at Nibbles sa pamamagitan ng pagsubaybay kay Judy, kaya nakarating doon si Flash. Inutusan si Hogbottom na barilin si Judy ng nakamamatay na dart. Nag-alangan siya at aksidenteng nagpaputok,
ngunit sinagip sila ni Flash gamit ang kanyang sasakyan. Bumangga ang grupo sa weather wall, at naiwan si Nick sa labas. Sina Judy, Gary at Pubert ay umakyat sa tore para paganahin ang lighthouse na maglalantad ng reptile settlement. Sa huling sandali, sinagip ni Nibbles si Nick mula sa heater ng pader, ngunit ininject ni Pubert si Judy ng snake venom at itinapon si Gary sa nagyayelong paligid. Inamin niyang gusto niyang sirain ang mga founding paper para tanggapin siya ng kanyang ama at hindi na siya maging naiiba. Iniwan niya silang mamamatay, dala ang fanny pack ni Gary na may anti-venom, at hinabol si Nibbles, na kanyang nilason, bago harapin si Nick sa tuktok ng weather wall. Ginamit ni Gary ang kanyang lakas para painitan si Judy habang naglalaban sina Nick at Pubert. Napilit ni Nick na bitawan ni Pubert ang fanny pack. Nakita niya si Gary na pilit inaabot ang anti-venom pen kaya itinapon niya pababa ito habang dumarating ang ZPD. Ginamit ni Gary ang pen para pagalingin si Judy, at tumakbo naman siya para sagipin si Nick na muntik ng mahulog. Nagkaaminan sina Nick at Judy ng kanilang mga insecurities. Inamin ni Nick na naghahangad siya ng isang pack, at may ugaling itulak palayo ang mga tao, habang inamin ni Judy na natatakot siyang tingnan bilang mahina at gusto lamang niyang matanggap. Pinagaling ni Gary si Nibbles at nakita nilang tumatakbo si Pubert papunta sa lighthouse. Hinabol siya ni Nick at Judy habang sina Gary at Nibbles naman ay hinarap ang mga Lynxley. Sa laban, hinikayat ni Nibbles si Wind Dancer na yakapin ang pagiging bayani at nagawa niyang harapin ang Lynxleys ng matagumpay. Nagpatuloy ang habulan kay Pubert hanggang sa masupol siya ni Nick, Judy, Gary at Nibbles. Pumasok sila sa lumang reptile settlement sa pamamagitan ng lighthouse at narating ang dating tahanan ni Gary, kung saan natagpuan nila ang ebidensya ng tunay na pinagmulan ng Zootopia. Sinubukan pang pigilan sila ni Pubert ngunit pinatulog siya ni Hogbottom. Kumalat sa balita ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng Zootopia. Inaresto ang mga Lynxley at pinatawad ang grupo. Pinayagan ng bumalik ang mga reptile. Mas tumibe ang partnership ni Nick at Judy at nagturo pa sila sa ibang ZPD doos na tanggapin ang kanilang pagkakaiba. Sa tahanan ni Gary, ibinigay ni Nick kay Judy ang inayos niyang pen bilang alaala. Bumalik sila agad sa tungkulin, hinahabol ang mga tumakas na kriminal, simula kay Bellwether na sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.